Narako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Please turn your Bibles to John chapter 6, verse 25 to 35. So for this Sunday and the following Sundays, magkakaroon po tayo ng preaching from selected passages from the book of John. And primarily, ito po yung mga I am passages ng Panginoong Jesucristo na matatagpuan lamang natin, ang marami nito sa Gospel according to John. So, for this afternoon, John chapter 6, verse 25 to 35. At pinamagatan ko po yung pag-usapan natin ngayon na belief versus disbelief. Pananampalataya o paniniwala versus hindi pananampalataya o walang pagsampalataya. Babasahin po natin ito mula sa isang Tagalog version ng banal na salita ng Diyos. Sundan nyo na lamang po ako sa anumang version meron kayo, English o Tagalog. So just follow me through sa aking pagbabasa ng passage nito. John chapter 6 verse 25 to 35. Nang siya'y kanilang makita sa kabilang pampang ng dagat, kanilang sinabi sa kanya, Rabi, kailan ka dumating dito? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan, na ibinibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. Sinabi nila sa kanya, ano ang kailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, ang kanyang sinugo. Sinabi naman nila sa kanya, ano ngayon ang tanda na iyong ginagawa na aming makikita upang sumampalataya kami sa iyo? Ano ang iyong ginagawa? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang gaya ng nasusulat, kanyang binigyan sila ng tinapay na galing sa langit upang kanilang makain. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Sinabi nila sa kanila, Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa sa kanyang mga salita. Pag binasa po natin ang unang aklat ng Genesis, particularly yung chapter 1 nito, ito makikita natin kung paano kamangha-mangha ang ating Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Bakit natin nasabing kamangha-mangha ang ating Diyos? Kapag nilikha niya ang lahat ng bagay na nakikita at hindi natin nakikita, sa pamamagitan ng pag-uutos sa mga ito mula sa wala. Yun ang kamangha-mangha doon. Nagsalita ang Diyos, nagsabi siyang magkaroon, mula sa wala, nagkaroon. Pero merong isang bagay na hindi natin nakikita pag binabasa natin ang kamangha-manghang tala ng Biblia kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. At makikita natin yun dun sa Genesis chapter 1 verse 29. Kung saan sinabi doon ang mga salitang ito. Sinabi ng Diyos, nakausap niya si Adan at saka si Eva. Sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo. Sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo. Bakit ko sinabing madalas nating hindi napapansin ang mga katagang ito? Sapagkat yung pong salitang tingnan dito, sa English translation, yun yung nababasa nating behold. Tingnan. Ang ibig pong sabihin yan, yung paningin mo na mula sa ibang direksyon ay ibaling mo at ituon mo sa iisang direksyon lamang. At tingnan mo
yung bagay na yon, masdan mo yung bagay na yon. Ito ay salitang sinabi ng Diyos kay Adan at saka kay Eva, sapagkat gusto ng Diyos na panampalatayanan o paniwalaan nila kung ano yung kanilang nakikita. Kaya sinabi ng Diyos ito, sapagkat nais ng Diyos sa unang dalawang taong nabuhay sa ibabaw ng mundo, na hindi lang nila masdan ang ginawa niya, kundi paniwalaan nila kung sino siya at kung ano yung kanyang ginawa. Siguro para sa panahon na yon, kay Adan at saka kay Eva, hindi nila kumbaga hindi maarok ng kanilang kaisipan ang kamangha-manghang mga gawa ng Diyos. Because nakita nila ito for the very first time. Kung gaano kadakila at katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Now, what is my point? Kung bakit sinasabi ko ito sa inyo? Originally, ako naniniwala sa pasimula na ang tao ay wala pang kasalanan, ang paniniwala o pananampalataya ay konektado sa kanyang nakikita. Ibig sabihin ko, ano yung nakikita niya ay nagdudulot sa kanyang maniwala o paniwalaan ito. Kasi sa panahon natin ngayon, hindi na ganyan. Hindi na yung pag nakita ng tao sa kanilang mga mata, paniniwalaan agad nila. Dahil po sa kasalanan, hindi po lahat na nakikita ng tao ngayon, pinaniniwalaan niya. Hindi po lahat ng napagmamasdan niya o nasisilayan, sabihin na natin ang lahat ng senses ng kanyang pagiging tao, pinaniniwalaan niya. Kaya gusto ko i-summarize yung pag-aaral natin ngayon ng ganito eh. It is because of sin that no matter what people see with their eyes, won't change what they believe in their hearts. Dahil sa kasalanan, ano man ang makita, mapagmasdan, marinig, maramdaman ng mga tao sa pamagitan ng kanilang mga senses, at this particular sermon, makita ng kanilang mga mata, hindi binabago yung laman ng kanilang puso sapagkat hindi sila nananampalataya. Dati, what they see, they believe. Ngayon, kahit na nakikita ng mga mata, naririnig ng kanilang mga tainga, nauunawaan ng kanilang mga pag-iisip, ang puso nila ayaw maniwala, ayaw manampalataya. Sa pag-aaral natin ngayon, gusto kong hatiin sa dalawa na mahalagang punto yung ating passage na ito na binasa natin. Una, itingnan natin the absurdity of disbelief. The absurdity of disbelief. And then secondly, tingnan natin the rationality of belief. The rationality of belief. So dito muna tayo sa umpisa. The absurdity of disbelief. Ang problema po sa disbelief o hindi pagsampalataya o hindi paniniwala ay hindi po yung kawalan ng paniniwala o pagsampalataya. Kasi sinasabi ng iba, kaya siya hindi naniniwala kasi wala siyang kakayahang maniwala o ayaw niyang maniwala. Yun ang pangkaraniwan nating pakahulugan sa disbelief o hindi paniniwala. He doesn't want to believe. We all believe one way or another. No? Naniniwala tayo. Ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan, meron tayong pinaniniwalaan. Ang lahat ng tao may pinaniniwalaan. Kaya po yung disbelief para sa akin ay hindi po yung pagtanggi na maniwala. Ang disbelief po ay ang pagtanggi na maniwala sa tamang object. Kasi pag pinag-usapan po natin yung believing, hindi lang po ito state ng kaisipan o kalagayan ng puso mo, damdamin mo. Ito po yung may object. Meron tayong paniniwala sapagkat meron tayong pinaniniwalaan. Pag sinabi nating disbelief, hindi po yan ibig sabihin ayaw nating maniwala. Pag sinabi nating disbelief, naniniwala tayo sa maling object. Nakafocus tayo sa maling object. Yun ang pinaniniwalaan natin. Kaya siya nagiging disbelief because that object, kung saan tayo nakafocus, ay maling object. So, tingnan natin yan dito sa ating kwento. Now, dalawang bagay yung gusto kong makita natin dito when it comes to the issue of disbelief. Number one, disbelief and its wrong response. Disbelief and its wrong response. Ang Panginoong Jesus, ginawa niya itong malinaw sa mga tao
na sumusunod at nakikinig sa Kanya. Dito po sa kwento na ito, hindi lang po mga alagad ang sumusunod sa Kanya. Actually, napakaraming tao. Kung meron man pong, siguro ilalagay natin sa category ng celebrity pastor. Ang nauna talaga doon ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang followers niya by the thousands. Ang sabi ng Panginoon doon sa verse 20:16 na yun, sabi ng Panginoon, sumagot sila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Ito po mga series na ito ng selected passages natin sa John, tinawag po ni John ng mga tanda, signs ng ating Panginoong Jesucristo. At ito pong mga signs na ito, may purpose sila kung bakit sila ginawa ng Panginoon. Hindi lang ginawa ng Panginoon ito para lang magmalaki o magpakita ng kanyang kapangyarihan sa tulong ng Banal na Espiritu. But there is a deeper meaning, a deeper reason kung bakit siya gumawa ng mga tanda. At dito sa passage na ito, yung ginawa niya ng tanda, nagpakain siya ng maraming tao. Pero mayroong mas malalim na reason kung bakit niya ginawa yun. The problem is, naniniwala yung mga tao kasi hindi dun sa pinopoint ng miracle na ginawa ng Panginoon, kundi dahil nabusog sila. Maraming tao ganun, di ba? Naniniwala sapagkat meron silang pakinabang. Naniniwala sapagkat meron silang benefit na tinatanggap. Naniniwala kasi meron silang nakukuha. Pero hindi yun ang tamang paniniwala. That is actually disbelief. Because we are believing the wrong object. Dito po makikita natin si Apostle John, dinidescribe niya yung hindi talaga nakikita ng mata eh. Dinidescribe dito ni John yung laman ng puso ng tao. Particularly, laman ng mga puso ng mga Hudyo na sunod ng Panginoon kahit saan siya magpunta. Dito nga, tumawid na ang Panginoon sa kabilang bahagi ng dagat, sinundan pa rin siya ng mga tao. Pinapakita sa atin dito ang totoong kalagayan ng puso ng lahat ng makasalanan. Hindi lang yung mga Hudyo ng panahon na ito, but this is a clear revelation of the true nature and heart of all unbelievers, all sinners. Actually, dito sa John chapter 6, meron pong dalawang sign na pinakita dito para sa mga sumusunod sa Panginoon. Merong isang sign na pinakita ng Panginoon para sa mga hindi pa Christian. Doon sa John chapter 6 verses 1 to 15, ang Panginoong Jesucristo ay gumawa ng isang himala para sa mga hindi Christian. Pinakain niya yung 5,000. Mula sa 2 pirasong isda, no, at 5 pirasong tinapay, pinakain ng Panginoon ng 5,000 tao. Hindi pa daw po kabilang yung mga babae at yung mga bata. So pag sinama mo ba yung babae at bata, magpas pa sa 5,000. Pinakain niya sa mga ilang pirasong tinapay at isda. Doon sa John chapter 6, verse 16 to 21, isa na namang miracle, yung pinakita ng Panginoon. This time, para sa mga disciples niya. Ano yung ginawang miracle ng Panginoon? Lumakad siya sa tubig. Pero itong mga tanda na ito, mayroong layunin na gusto ng Panginoon, makita nila kung ano yung tinuturo ng tanda. O yung mga signs, o yung mga miracles na yon. Kaya lang ang nangyari, yung mga unbelievers, pati yung mga disciples ng Panginoon, nakatingin lang dun sa miracle. Kaya tingnan yung naging response nila. Ito yung problema sa disbelief. Meron talagang wrong response. Doon sa mga tao na nakakain at nabusog mula sa 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda, ano sabi sa verse 26? Ang sabi ng Panginoon, kundi dahil sa kayo kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Kaya ang response nila, kaya sila sumusunod sa Panginoon, kaya sila nakikinig sa Panginoon, kasi nabubusog yung kanilang sikmura. Nakita niyo yung disbelief. Bali ang object, nakatingin dun sa miracle, nakatingin dun sa pakinabang. Ang resulta sa kanila, mali din yung response nila. Kaya sila nagre-response sa Panginoon. Kaya sila sumusunod sa Panginoon kasi nabubusog ang tiyan. Doon sa mga alagad naman, ganun din ang response. Mali din ang response.
Dahil nakatingin lang din sila doon sa mga himalang nakita nila mula sa Panginoon, mali din yung kanilang response. Doon po sa Matthew, meron pong kaparehas na kwento ito, no? Nung Panginoon ay lumakad sa ibabaw ng tubig, sabi doon sa verse 19, sabi doon, kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat at papalapit sa bangka. Anong naging response nila? Natatandaan ninyo, nung nakita nila? Hindi nila nakilala agad. Natakot sila. Sabi nila, multo. Multo daw yung Panginoon. Kasi nakatingin lang din sila doon sa nagaganap na miracle. Mayroong lumalakad sa ibabaw ng lupa, ay ng tubig. Hindi yung kung sino yung lumalakad sa ibabaw ng tubig. At ang naging response nila doon sa sign, sa miracle, natakot sila. Nakita ng kanilang mga mata yung himala. Pero ang naging resulta sa kanilang puso, mali, disbelief. Kasi sinasabi ko sa hindi porket nakikita, naririnig. Mayroon agad automatic na naniniwala at nananampalataya. Yung mga tao na nakakita ng sign ng pagkain, sabi nila sa verse 14, totoong ito nga ang propeta na darating sa sanlibutan. Nakita nila yung miracle na ginawa ni Jesus, pero yung response nila, hindi yung tamang response. Sabi nila, si Jesus, prophet lang. Yung mga disciples naman, nung nakita nila lumakad siya sa ibabaw ng tubig, anong sabi? Sa Matthew chapter 14, verse 26, at nang makita ng mga alagad na siya lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila na nagsasabi, multo! At nagsigawan sila sa takot. Pag ang puso natin ay hindi in tune sa tamang mensaheng pinapadala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pinapadala niya mga tanda, ang resulta nito sa atin, ang response natin, disbelief. Hindi ka talaga mananampalataya, hindi ka talaga maniniwala. Sapagkat nakatingin ka dun sa miracle, hindi dun sa tao na itinuturo ng miracle. Tandaan natin, pag nakabasa tayo ng miracle sa Bible, hindi yung miracle ang focus, kundi yung gumawa ng miracle. Tinuturo tayo kung sino yung pinagmula ng miracle. Kahit sa Old Testament, napakadaming miracle. Basahin mo lang yung nangyari sa Exodus. Bago lumabas yung Israelita mula sa Egypt, sunod-sunod na mga extraordinary miracles. Ang pinakamatindi nga, hinati yung dagat at lumakad sila sa ibabaw ng tuyong lupa. Sino dapat tinitingnan natin sa mga miracle na yun? Hindi yung miracle. Hindi si Moises. Hindi yung tungkod ni Moises. Kundi ang Diyos, si Yahweh, na gumawa ng mga kagilagilalas na bagay niyo para ipakitang siya ang nagligtas sa bayan ng Israel. Ganun din sa New Testament. Maraming miracles. Nagpalayas sa masamang spirito, bumuhay ng patay, nagpakain ng maraming mga tao mula sa mga ilang pirasong tinapay. Hindi yung miracle ang dapat nating tingnan, kundi si Jesus. At pagkat ang mga miracles na ito, tinuturo tayo sa Diyos. Pagka hindi natin tinignan ito, whatever we will see will always result to disbelief, not belief. Maniniwala ka sa maling bagay, pero hindi ka maniniwala sa Diyos. Binigyan sila ng pribileyo makita yung mga physical manifestation ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, pero hindi nila nakita ang totoong spiritual na kahulugan nito. Kaya marami po doon sa mga taong sumusunod sa Panginoon, marami doon sa mga taong nakikinig sa Panginoon, hindi sila lahat naligtas. Sapagkat hindi sila lahat tumingin sa totoong dapat object ng ating pananampalataya, yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So seeing does not always result to believing. Hearing does not always result to believing. Kaya huwag tayo mag-assume na dahil tayo nandito sa church at nakikinig lagi tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos, Christian na tayo. Huwag tayo mag-assume na dahil tayo nagbabasa ng Biblia, sumasama sa mga activity ng church, prayer meeting, Bible study, fellowship, ligtas na tayo. Tanungin natin sarili natin, kanino tayo nakatingin? Every time na nag-involve tayo sa mga gawain, nakikita natin ang kadakilaan ng Diyos at naririnig natin ang kanyang mga salita. Sino ang object ng iyong pananampalataya?
Pangalawa, disbelief and its wrong perspective. Disbelief and its wrong perspective. Para sa Panginoong Jesucristo, malinaw na ang paniniwala, pananampalataya ay mahalaga at tama kung inuuna nating tingnan ang espiritual na kahulugan ng ating nakikita at pinananampalatayanan kaysa sa pisikal. Tingnan niyo po yung verse 27 ng ating passage. Sabi diyan, huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat sa kanya iniligay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. Yung pong mga Hudyo nung panahon niya at maging mga Israelita sa panahon ng Lumang Tipan, halos parehas lang sila, nakatingin sila doon sa pisikal na himala. Doon sila napalataya sa pisikal na himala. At hindi doon sa spiritual na kahulugan ng mga himala. Dito si John, kinocompare niya yung mga tao doon sa Lumang Tipan. At itong mga tao sumusunod kay Jesus ngayon, no, sa panahon ng Bagong Tipan. Yung mga tao sa Lumang Tipan, naniwala sila sapagkat nakakita sila ng tinapay na nanggagaling sa langit. O yung story na kung saan nagpadala ang Diyos ng mana. Bumabagsak yung mula sa langit, no? Hindi po tinapay na bumabagsak sa langit yung mana. According to some scholars, yung po ay para sa mga butil, no? Na kailangan nilang tipunin, kailangan nilang gilingin para pwede nilang i-bake at maging tinapay. So hindi po, baka iniisip niyo yung mana loaf of bread na bumabagsak mula sa langit na sinasalunan nila tapos kinakain na agad nila. Hindi. No, para itong mga butil, no, na kailangan nilang pulutin. At hindi nga ito pwedeng umabot sa susunod na araw. Basta kung ano yung bumagsak mula sa langit ng araw na yan, yun lang ang pwede nilang kainin. Pag nagtago sila para sa kinabukasan, mabubulok. Ibig sabihin yung provision ng Panginoon enough para sa araw na yun. At kailangan nila yung paghirapan, kailangan nilang dikdikin, kailangan nilang ang tawag dito, masahin, no? Yung pagkaraniwang ginagawa, pag nakakaparoon kayo ng nagluluto ng pandesal, ganun ang ginagawa nila. Sinasalam nila sa mainit na apoy para maging tinapay. But the problem is, doon lang sila nakatingin doon sa Himalaya. Hindi nga naman pangkaraniwan na bumabagsak galing sa langit. And there was one point in the history of Israel kung saan pugo naman yung pinapadala ng Diyos kasi nagsawa na sila sa tinapay. Nagreklamo sila, sabi nila, doon sa Egypt, kumakain kami ng masasarap na karne. Dito puro tinapay. Ano ginawa ng Diyos? Nagpadala naman sa kanila ng pugo. Quail. Yung quail? Baka alam niyo lang pugo, yung itlog ng pugo. Yung nangingitlog ng pugo, pinapadala ng Diyos sa kanila, yun ang kinakain nilang karne. Nakatingin lang sila doon sa miracle, hindi nila nakikita sino at bakit pinapadala ng Diyos yung mga himala na yun sa kanila. The same with the people in the time of Jesus. Sabi niya sa verse 32, kaya sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Ang Panginoon, alam niya kung saan nakatingin yung mga tao. Nakatingin sila doon sa miracle. Anong sabi ng Panginoon? Ng Panginoon yung focus ng mga tao. Hindi. Huwag kayong tumingin doon sa tinapay na ipinadala noon. At yung tinapay na kinain nyo ngayon. Kundi tumingin kayo doon sa nagpadala ng tinapay. Both in the Old Testament and in the New Testament incidences ng miracles na ito, patungkol sa tinapay, ang sabi ng Panginoon, Diyos ang nagpadala ng tinapay. So true faith is believing that what we have on earth is from heaven. Yun ang totoong paniniwala. Yun ang totoong pananampalataya. Kung ano yung tinanggap natin galing sa langit. Kung ano yung tinatamasa natin, ini-enjoy nating blessing galing sa Diyos. May sabihin, Pastor, wala naman ang miracles na nagaganap sa buhay ko ngayon. Sino may sabi sa inyo? Wala. Yung mga simple at madalas na-overlook nating mga blessings sa atin, miracles. Yun lang, nung prayer meeting, pinag-uusapan namin. Kasi may nagpasalamat
Sabi, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat yung mga anak ko na nagtatrabaho, nagdadrive, maalis ng bahay, umuwi pa rin ng bahay ng safe. Hindi mo matatawag na miracle yun? Bakit di mo matatawag na miracle yun? Marami pong mga anak ang lumabas ng bahay, hindi na bumalik. Hindi na bumalik ng buhay. Pero yung mga anak natin, bumabalik sila ng safe. Bumabalik sila ng healthy. Isn't that a miracle? Galing sa Diyos yun. Pero huwag natin kalimutan, may mas importante ba dun sa actual miracle, kundi yung Diyos na nagbigay ng miracle. Yan sinasabi ni Jesus dito. Nakatingin kayo sa maling bagay. Iniisip nyo na para kasi sa mga tao ngayon, ang importante, kung ano yung galing sa lupa, pumunta o umabot sa langit. Ganun ang kaisipan ng mga tao ngayon. Kaya pansinin niyo po yung mga religion sa mundo ngayon. Para sa mga religion sa mundo na ito, there must be something I must do to attract the attention of God in heaven. Meron akong dapat gawin para yung Diyos na nasa langit, mapansin ako at iligtas ako. Anong ginagawa ng mga tao? Gagawa ako ng mabuti. Magpapakabait ako. Magiging matulungin ako sa aking kapwa. Magiging masunurin ako sa batas ng aking bayan. And so on and so forth. Magiging masunurin ako sa aking mga magulang. Magiging religious ako. Sasali ako sa isang religious group. Siguro naman lahat ng gagawin ko na ito, mapapansin ako ng Diyos na nandun sa langit para iligtas niya ako. Pansinin niyo, baliktad. Sabi ng Diyos, ang pagpapala galing sa akin, dinadala ko o binibigay ko mula sa langit papunta sa lupa. Pero ang ginagawa ng mga tao, nagpupumilit gumawa ng sarili niyang paraan para siya na nasa lupa makapasok sa langit. Doon sa Garden of Eden, matatandaan nyo, ganyan na ganyan yung ginawa ni Satan kay Adam and Eve. Ang sabi ni Satan kay Adam and Eve, sunod kayo ng sunod sa Diyos, pero hindi nyo alam, may mga potential kayo na hindi nyo nagagawa dahil palagi nyo lang sinusunod yung sinasabi niya. Subukan nyo huwag gawin yung sinasabi niya at makikita nyo na katulad kayo ng Diyos, kaya nyo rin gumawa ng mabuti at masama. Nagsinungaling si Satan sa kanila, kaya ang nangyari, naniwala si Adan at si Eva na magagamit nila yung kabuuan ng kanilang potensyal bilang mga tao kung hindi lang sila susunod sa sinasabi ng Diyos. At doon nagsimula ang pagkahulog nila. Nagtiwala sila sa pwede at kaya nilang gawin. Yun po yung heresy ng religion ni Satan ngayon. Na pwede kang pumunta sa langit kahit hindi mo sundin yung paraang binigay ng Diyos. Na pwede kang pumunta sa langit kahit na hindi ka manampalataya na si Jesus lang ang tagapagligtas. Na pwede kang pumunta sa langit kahit na hindi ka pumupunta sa church. Na pwede kang pumunta sa langit kahit na hindi ka sumusunod sa batas. Basta magsumikap ka lang na maging mabait at mabuti, mapapansin ka ng Diyos. Yan ang kasinungalingan ni Satan. Na pinaniniwalaan pa rin ng maraming mga tao ngayon. Yung unang mga tao, nahulog sila sa patibong ni Satanas. At ang lahat ng tao ngayon, gano'n na rin ang kaisipan. Nakatingin sila sa kaya nilang gawin. Nakatingin sila sa pansamantalang nakikita ng kanilang mga mata. Sarili nilang effort. Hindi sila nakatingin sa kaya at dapat na Diyos na ang gumagawa para sa buhay natin. Our depravity blinds us from seeing what God has already done for us. Meron na pong ginawa ang Diyos para sa isang tao na gustong pumunta sa langit. Meron ang ginawa ang Diyos. Tapos na, more than 2,000 years ago. Ang anak ng Diyos, pinadala niya sa lupa, nagkatawang tao, namatay, at muling nabuhay. Sabi sa verse 28, sinasabi nila sa kanya, ano ang kailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Nasa harapan na nila si Jesus. Pinadala ng Diyos na tagapagligtas ng mga makasalanan. Nagpapakita ng himala na galing sa Diyos. Ang tanong pa rin ng mga tao sa verse 28, ano yung dapat namin gawin para magawa namin ang mga gawa ng Diyos? Sarili pa rin effort. Kita mo kung gaano kabulag. Naniniwala
naniniwala sila, kaya lang naniniwala sila sa maling object. Kaya ito'y disbelief, hindi ito belief. Sumusunod sila kay Jesus, nakikinig sila kay Jesus, pero hindi sila naligtas. Kapagkat hindi sila nakatingin sa kung sino si Jesus, at ano ang purpose ng Diyos kung bakit siya pinadala sa mundong ito. Maliban po na ang isang tao, makita niya na ang kanyang sariling gawa ay walang kabuluhan at iwanan niya ito, hindi siya magiging Kristiyano. Ulitin ko po yan. Maliban ng isang tao, aminin niya na ano man ang kanyang gawin sa mundo na ito. At lahat ng ginagawa niya, tatalikuran niya, hindi siya magiging Christian. Hindi siya naniniwala. Ang totoo, hindi siya naniniwala sa Diyos pagka ganyan. Sapagkat ang totoong naniniwala sa Diyos, alam niya na si Jesus ay sapat na para siya'y maligtas. Naniniwala siya na ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ang tanging paraan para siya ay maiahon sa kanyang kasalanan, mapatawad sa mga kasalanan ito, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ay ang totoong paniniwala. At tingnan natin yan, no, sa pangalawa nating mahalagang punto, the rationality of belief. Anong solusyon sa disbelief? Ang nag-iisang solusyon sa disbelief ay belief. Ang tanging solusyon sa hindi pagsampalataya ay pagsampalataya. Ang tanging solusyon sa hindi paniniwala ay maniwala. Pero hindi po ito simpleng maniwala ka lang, tapos na. Lahat naman po ng tao naniniwala may Diyos. Tama ba? Lahat naman ng tao naniniwala si Jesucristo ay anak ng Diyos. Kahit nga yung mga Muslim, naniniwala sila kay Jesucristo. At siya isang dakilang propeta. Pero hindi sa Diyos. Maraming naniniwala na si Jesucristo pinanganak ng isang birhen. Kaya nga lahat ng tao sa mundo nagse-celebrate ng Christmas. Maraming tao, kung pag-usapan natin mas malalim na teolohiya, naniniwala sa Trinity. Na ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona pero nag-iisa, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pero ligtas ba sila? Hindi. Sapagkat ang pinag-usapan natin solusyon sa hindi paniniwala ay pananampalataya sa Diyos. Pananampalataya sa tamang object. Pananampalataya dun sa dapat tuunan ng pansin. Pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang sinugo para maging tagapagligtas ng mga makasalanan. Ganito po ipinapaliwanag ng Panginoong Jesucristo ang tamang paniniwala. Doon sa verse 29 ng ating passage, sabi niya, sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang Kanyang sinugo. Ulitin yan. Ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang Kanyang sinugo. Yun ang tamang paniniwala. Yun ang tamang pagsampalataya. Dalawang bagay yung gusto kong i-highlight dito. Number one, belief is accepting what God has done. Ang tamang paniniwala o pananampalataya ay ang pagtanggap ng ginawa ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, sinasabi niya sa lahat ng mga nakikinig sa Kanya na ang Diyos mayroong ginawa. Mayroong ginawa ang Diyos para ang mga makasalanan maligtas. Para ang mga makasalanan mapalaya mula kay Satanas. Para ang mga makasalanan mapatawad. Para ang mga makasalanan magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yun? Verse 29 again, sabi, na inyong sampalatayanan ang Kanyang sinugo. Ang Diyos po ang unang misyonero. Ang Diyos Ama ang unang misyonero. Alam natin yung misyonero, di ba, yung mga pinapadala o mga nagpapadala ng mga manggagawa sa mga ibang lugar para mangaral ng gospel. God is the very first missionary. At anong ginawa ng Diyos bilang unang misyonero? God the Father sent God the Son into the world. Sabi ng mga tao, meron akong kailangan gawin para maligtas ako. Pero anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Meron ang ginawa ang Diyos para maligtas kayo. At ang ginawa ng Diyos, pinadala niya ang kanyang kaisa, isang anak. Yung pong incarnation.
pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo, na dapat dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ng Pasko, ay hindi ang kabuuan ng ginawa ng Diyos. Simula pa lang yon. Kaya hindi dapat nabubuo ang ating pagdiriwang patungkol sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang birth. Marami pang debate patungkol sa eksaktong date ng birth ni Jesus. Pero totoo niya pinanganak ang Panginoon. Pero umpisa pa lang yon ang mas matinding gagawin ng Diyos. Kapag alam natin ang Panginoong Jesucristo ipinanganak ay nabuhay nang hindi gumagawa ng kasalanan at siya'y nag-alay ng kanyang sarili sa krus. Namatay, pero hindi na natiling patay. Pagkalipas ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. Hindi lang siya basta nabuhay, siya'y nabuhay at pumanik sa langit. At ngayon nakaupo sa trono sa langit at tagahari. Yan ang ginawa ng Diyos. Pakinggan yung sinabi ni John. Doon sa namunang chapter, sa chapter 3, verse 16 and 17. Pamilya tayo dito. John 3, 16 and 17. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Salvation is the goal of the incarnation. Kaya pinanganak ang Panginoon para mamatay sa krus, mag-alay ng kanyang buhay, at ang mga makasalanan magkaroon ng pag-asa na maligtas. Mayroong ginawa ang Diyos. Ibig nang sabihin, wala tayong dapat at kayang gawin para iligtas yung ating sarili. Wala. Kasi kung sasabihin natin, maliligtas ako sa pamamagitan ng aking sariling pagsisikap, mawawalan ng saysay ang ginawa ng Diyos sa pagpapadala ng kanyang anak. Diba? Pero isipin mo, ganyan ang mga pinagmulan nating paniniwala. Kung hindi binuksan ng Diyos ang ating mga mata, kung hindi tayo binuhay ng Diyos, hindi natin maiintindihan na mali ang ating paniniwala na pwede akong pumunta sa langit kahit hindi ako maging Christian. So this belief ends when we stop believing that our efforts or works of righteousness will result to our own salvation. Maniniwala tayong manampalataya, magsisimula tayong manampalataya when we accept that only God and what He has done for us through Jesus Christ is enough to save us. Nananawagan ako sa lahat ng nakikinig ngayon. Huwag kayong maging kontentong nakikinig lang kayo ng mensahe na ganito. You must respond. At anong response ang hinahanap ng gospel? Belief. Not disbelief. Belief. At ang ibig sabihin ng pananampalataya, talikuran mo na yung sinasabi mo, pwede akong maligtas kahit hindi ako maging Christian. At yakapin mo yung inaalok ng gospel na pwede ka lamang maligtas kung ikay lalapit kay Kristo, aaminin ang iyong mga kasalanan at mananampalataya sa Kanya. Yun lang ang paraan. Para yung kawalan ng pananampalataya mapalitan ng pagsampalataya. Secondly, belief is trusting in Jesus Christ. Belief is trusting in Jesus Christ. Ang paniniwala o pananampalataya magiging ganap kung tatanggapin lang natin na may ginawa ng Diyos. Kailangan nating paniwalaan kung sino ang pinadala ng Diyos. Hindi pa rin pala sapat yung naniniwala ako na ang Diyos pinadala ang kanyang anak para magligtas sa mga makasalanan katulad ko. Dapat paniwalaan mo rin kung sino yung kanyang ipinadala. Anong sabi ulit dun sa verse 29? Sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo. Ang gawa ng Diyos, hindi lang tumutukoy dun sa act itself. Ano ba yung act itself? God has sent someone.
may pinadala ang Diyos. Believe or the work of God, believe in the work of God also refers to whom He has sent. Sino yung pinadala ng Diyos? His only Son. Hindi po nagpadala ang Diyos ng kung sino-sino lamang na espesyal na nilalang para maging tagapagligtas ng mga tao. Ang pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin nun, ipinadala ng Diyos ay Diyos din. Kaya kung hindi tayo naniniwala sa pagtuturo ng iba, sinasabi nilang naniniwala kami si Jesus ay tagapagligtas, pero hindi kami naniniwalang siya ay Diyos. Hindi ko nababanggitin kung ano yung grupo na nagtuturo nun. Pero pag tinanong mo, naniniwala ba kayo na si Jesus ay tagapagligtas na sinugo ng Diyos? Masabihin nila, naniniwala kami. Ngunit hindi siya Diyos. Siya'y tao lang. Ang tawag natin dyan, heretical teaching. At ang sino mang tao naniniwala kay Kristo pero hindi tinatanggap na siya ay Diyos, hindi sinasabi ng Biblia ligtas. Sapagkat ang sabi ng talatang ito, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo. At sino bang sinugo ng Diyos? Sinugo ng Diyos ang kanyang sariling anak. Para maging tao, mamatay sa krus, muling mabuhay, para sino mang manampalataya sa Kanya, mapatawad sa Kanya mga kasalanan, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus Christ is the only Savior because He is both God and man. Hindi lang siya tao. Si Jesucristo ay Diyos. At kung hindi mo pananampalatayaan na si Kristo ay Diyos, anak ng Diyos, ipinadala ng Diyos, walang kasalanan, namatay at muling nabuhay, at tinanggap ng Diyos yung kanyang alay para ang kanyang puot ay mawala, you cannot be saved. Para sa marami, pinipilit pa rin nila, seeing is believing. Ang tawag sa Biblia niya, narrow-minded, blind, dead in sin. Ano sabi ng Panginoon sa verse 13:31? Sinabi naman nila sa Kanya, o ng mga tao, sa Panginoong Jesucristo, ngayon ang tanda na yung ginagawa sa aming makikita. Ano yung tanda na ginagawa mo sa amin na dapat naming makita upang sumampalataya kami sa iyo? Ano ang iyong ginagawa? Parang sinasabi nila, bigyan mo kami ng proof para maniwala kami sa iyo at sa sinasabi mo na ikaw ang sinugo ng Diyos at ikaw ang tagapagligtas ng mga makasalanan sa sanlibutan. Gaya ng nasusulat, kanyang binigyan sila ng tinapay na galing sa langit upang kanilang makain. So sinasabi ng mga tao, hindi pa rin namin nakikita yung proof na ikaw nga yung sinugo. Anong dapat mong ipakita sa aming patunay? Yung sabi ng Panginoon sa verse 35, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Yung palang ginawa niyang miracle na nagpakaya siya ng libo-libong tao, ay nagtuturo lamang sa kanya bilang tinapay ng buhay na galing sa Diyos. Kaya sinabi dito, I am the bread of life. Sino mang manampalataya sa akin, kakain siya at hindi na siya magugutom at mauuhaw kailanman. Ang totoong pagsampalataya ay hindi yung nakikita ng mga mata, kundi ang pinananampalatayanan ng isip at puso na sinabi ng Diyos na nakasulat sa kanyang banal na aklat. Hindi nakikita ng mata, kundi nakikita ng ating isip at puso dahil tayo ay naniniwala na ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita ay totoo. Sinabi ng Diyos sa kanyang salita, pinadala niya ang kanyang nag-iisang anak. At itong nag-iisang anak niya hindi lang tao kundi Diyos. At itong nag-iisang anak niya na buhay bilang tao pero hindi gumawa ng kasalanan hanggang sa inalay niya ang kanyang sarili sa krus. Yun lang ang alay na perpektong tinanggap ng Diyos na hindi na kailangan ulitin. Kapag ang kanyang pag-aalay sapat na, para ang puot ng Diyos ay mawala sa sino mang tao mananampalataya kay Jesus. Lilinisin ang kanyang kasalanan, tatanggapin siya ng Diyos, aampunin siya ng Diyos sa kanyang pamilya,
At bibigyan siya ng katiyakan na siya ay magiging anak ng Diyos at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat yun sinabi ng Diyos. Lahat yun nakasulat sa kanyang salita. Ang totoong nananampalataya, hindi lang pinakikinggan ng mga ito, kundi tinatanggap ang mga ito. Yung mga miracles na nakikita natin sa Bible, Old and New Testament, temporary. Yung mga binuhay ng Panginoon mula sa mga patay, namatay ulit. Pero yung sign na tinuturo, yung sign na nagtuturo sa atin sa Panginoong Jesucristo, tinuturuan tayo na tumingin at maniwala manampalataya kay Kristo na eternal. Si Jesucristo na anak ng Diyos, pangwalang hanggang katotohanan. At ang totoo sa panahon natin ngayon, mas nalulugod ang Diyos sa mga taong naniniwala kay Kristo kahit hindi nila ito nakita. Tingnan yung sinabi dun sa John chapter 20 verse 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumasampalataya ka, mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Hindi ako maniniwala kay Jesus, di ko naman siya nakita. Kailangan ba natin makita si Jesus para paniwalaan natin? Kailangan ba natin maglagay ng larawan na nagpapakita ng isang gwapong Caucasian? Maputi, matangkad, mapungay yung mata, matangos ang ilong, manipis ang labi, may balbas, may bigote, mahaba ang buhok, para maniwala tayo yung si Jesus. Ang isang totoong naniniwala sapagkat nabasa niya, napakinggan niya, at naunawaan niya ang nakasulat sa Biblia. Sapagkat ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay totoo. Pero, sa wakas, gusto kong sabihin na hindi po mali sa lahat ng pagkakataon yung kailangan kong makita bago ko maniwala. Sapagkat darating po yung panahon, lahat ng Kristiyano, kahit hindi Kristiyano maniniwala sa lahat ng sinabi ng Diyos sapagkat makikita nila sa huling araw kung kailan tutuparin ng Diyos ang lahat ng kanyang sinabi. At ano yung isa sa mga sinabi ng Diyos na makikita ng mga mata ng lahat ng Kristiyano, maging ng hindi Kristiyano, sa pagbalik ni Jesus? Revelation 21 verse 1 and 2. Ano sabi dito? At nakita ko, at nakita ng mata ni Juan, at nakita ko, at makikita ng lahat ng tao sa mundo, Kristiyano man o hindi, ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng kakasal, nagagayakan para sa kanyang asawa. Anong point ito? Sa huling araw sa pagbabalik ni Jesus, makikita natin na gaganapin ng Panginoong Jesucristo ang kanyang pinangakong pagliligtas. Hindi niya lang ililigtas sa mga kaluluwa ng tao, kundi ililigtas niya maging ang kanilang mga kaluluwa. At ang mundo na ito, babaguhin niya, tatanggalin ang kasalanan. Sabi ng iba, hindi, gugunawin na ng Diyos ang mundo, titira na tayo lahat sa langit. Hindi. Sabi sa Revelation, itong mundo na ito, i-renovate ng Diyos sa pamamagitan ng matinding apoy, tatanggalin ng kasalanan, gagawing bago. Sapagkat mananahan sa mundo na ito na walang kasalanan, ang presensya ng Diyos. Katulad dun sa Genesis, bumababa ang Diyos sa hardin. Pagdating sa Revelation, kung kailan bumalik na si Jesus, bababa ulit ang presensya ng Diyos sa mundo. At ito ang mamanahin ng mga mananampalataya. By that time, na wala ng kasalanan, kung anong makikita ng mata mo, tiyak na paniniwalaan. Kasama sa makikita natin sa pagbalik ni Jesus, si Jesus mismo. Yung sabi ng mga tao, hindi ako naniniwala kay Jesus sapagkat hindi ko naman siya nakita. Pagdating ng araw na yun, makikita niya si Jesus. Pero huli na ang lahat para sa kanya. Bakit? Sapagkat nung nakita niya si Jesus sa huling pagkakataon, hindi na siya pwede maligtas. Kaya ngayon pa lamang, na hindi pa bumabalik si Jesus, manampalataya ka na. Nang makita mo na
kung anong ibig sabihin ng pagliligtas ng Diyos. Pag hinintay mo yung araw na yon, isa ka sa mga itatapon sa impyerno. Pag nakita ng ating mga mata ang kagandahan ng Diyos at nangyayari yung bagong langit at bagong lupa, nakikita natin ibabalik ng Diyos ang hardin ng Eden sa ibabaw ng mundo. At hindi lang sa isang lokasyon, kundi sa buong mundo. Wala nang kasalanan, wala nang kamatayan. Hihintayin mo pa ba yun bago ka maniwala kung kailan huli na ang lahat para sa iyo? Ang mga makakakita at maniniwala at tatanggap ng buhay na walang hanggan sa panahon na yun ay yung mga naniwala at nanampalataya ngayon. Kaya panawagan ng gospel sa iyo, maniwala ka dahil sinasabi ng Diyos ito sa Biblia. Hindi dahil kailangan makita ng iyong mga mata. Paniwalaan mo yung Diyos na nagpadala ng kanyang anak, nagsugo sa kanyang anak para maging tagapagligtas. Huwag yung paraan mo ng pagtingin ng pamantayan, kundi ang paraan ng Diyos ng pagsasabi at pagdedeklara ng kanyang katotohanan na nakasulat sa kanyang banal na aklat. Kami po yung nagpapasalamat sa mga salita mo. Yan ito, pamilyar na sa marami sa amin, subalit ito ay marami pang malalalim na katotohanan na hindi pa namin nabubungkal. Ang katotohanan na ikaw ay may ginawa. Pinadala mo yung bugtong na anak upang aming maging tagapagligtas. At ito'y dapat naming makita, dapat naming mamasdan, dapat naming panampalatayanan, dapat naming paniwalaan. Hindi kami ang pamantayan, hindi kami magsasabi na itong paniniwalaan ko. Ikaw ang pamantayan ng dapat naming panawalaan pagkat ikaw ang Diyos. Nadalahin ko sa aming mga kasamahan dito na hindi pa naniniwala at hindi pa nananampalataya sa iyong ginawa. Kung saan ay pinadala mo ang iyong bugtong na anak para maging Panginoon at tagapagligtas namin, makita na nila. Huwag nilang hintayin yung totoong makikita ng kanilang mga mata sa huling araw, pero huli na ang lahat para sa kanila. Ngayon pa lang, makita na nila, mamangha na sila. Makita nila yung kanilang pagiging miserable sa kasalanan at sabihin nila, kailangan kanila, kailangan kita o Diyos. Ligtas mo ako kapag ako isang makasalanan. Gumawa po kayo ng matinding himala sa aming kalagitnaan kung saan ang mga patay ay bubuhayin mo. At sila'y titingin kay Kristo at sila'y mag-aalay ng kanilang buhay sa Kanya, sa Kanyang paanan. Sila ay magpapasakop sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Nais namin makita ang mga himalang ito sa aming church at ikaw lang ang aming Diyos ang maaaring gumawa. At kami umaasa. Kami nagtitiwala. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Jesus sa aming Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo bilang huling pag-awit natin ngayong hapon in response